Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid ko kay Kristo. Iniyahan ko ang bawat isa na ilagak ang ating pananampalataya kay Kristo ngayong umaga. Ang ating solid rock, sa Kanya matatagpuan ang tunay na lakas, pag-asa at kapayapaan sa gitna ng anumang pagsubok. Halina't itayo natin ang ating buhay sa matibay na pundasyon na hindi kailangan man magigiba. Lumapit tayo sa Panginoon at maranasan ang katiyakang siya lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagkakataong makapagtrabaho at natustusan ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Panginoong Hesus, bago kami pumasok sa aming mga gawain, hinihiling po namin ang iyong gabay, karunungan at lakas. Naway samahan mo kami sa bawat hakbang na aming gagawin at bigyan mo kami ng maayos na pag-iisip upang magampanan namin ang tapat at mahusay na aming mga tungkulin. Ingatan mo po kami sa aming paglalakbay patungo sa trabaho at sa loob ng aming pinagtatrabahuan. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, aksidente, at anumang bagay na magdadala ng alalahanin o pagkakabalisa. Bigyan mo rin po kami ng mabuting pakikitungo sa aming mga kasama sa trabaho. Naway pairalin namin ang respeto, pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Turuan mo po kaming maging masipag, tapat at responsable sa bawat ng aming ginagawa. Panginoong Hesus, kung kami man ay mapagod o panghinaan ng loob, palakasin mo po kami at ipaalala na ikaw ang aming pinanggagalingan ng lakas at pag-asa. Sa lahat ng ito, ipinagkakatiwala namin ang araw na ito sa iyo. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 8, talatang 5 hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon." Namangha si Jesus nang narinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking
pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa kanyang opisyal, umuwi ka na. Mangyari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Ang Mateo, Kabanata 8, talatang 5 hanggang 13, makikita natin ang isang makapangyarihang halimbawa ng pananampalataya sa pamagitan ng kwento ng isang senturyon at ng kanyang alipin. Diba? So, ang senturyon ay isang pinunong Romano ay lumapit kay Hesukristo upang humingi ng tulong para sa kanyang alipin o katulong, no? Na lubhang may sakit. Sa kabila ng kanyang katayuan at kapangyarihan, nagpakumbaba siya at kinilala ang otoridad ni Jesus. Ang kahanga-hanga sa kanyang ginawa, mga kapatid, ay ang kanyang malalim na pananampalataya. Sinabi niya na hindi na kailangang pumunta si Jesus sa kanyang bahay. Isang salita lamang ay sapat na upang gumaling ang kanyang alipin, ang kanyang katulong, di ba? So, ipinapakita nito na naunawaan niya ang kapangyarihan ni Jesus. Katulad ng isang pinuno na may kapangyarihan sa kanyang mga nasasakupan. Para sa kanya, mga kapatid, ang salita ni Jesus ay may ganap na kapangyarihan at hindi nangangailangan ng pisikal na presensya. Namang si Jesus sa ganitong uri ng pananampalataya, di ba? So isang pananampalatayang bihira niyang makita kahit sa Israel. So dito natin matutunan na ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, no? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa ating relihiyosong pinagmulan o katayuan sa buhay, kundi sa ating buong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinakita rin ng talatang ito na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa iilang tao, no? Hindi lamang para sa iilang tao, kundi para sa lahat, maging Hudyo man o Hintil. Mga kapatid ko kay Kristo, sa ating buhay ngayon, tayo rin ay inanyayahang magkaroon ng ganitong uri ng pananampalataya. Pananampalatayang nagtitiwala kahit hindi nakikita at naniniwala kahit walang katiyakan sa paningin ng mundo. Sa gitna ng ating mga problema, sakit at pagsubok, maaari tayong lumapit kay Jesus, mga kapatid. Maaari tayong lumapit kay Jesus nang may pagpakumbaba, no? At tiwala, sapagkat siya ay may kapangyarihang magpagaling, magligtas at magbigay ng pag-asa. Ang mensahe ng Mateo, Kabanata 8, talatang 5 hanggang 13, ay isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananampalataya.
No? Ang tunay na lakas, mga kapatid, ay nagmumula sa ating pananampalataya. Kung tayo ay magtiwala ng buong puso, maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Isang kapangyarihang kayang baguhin ang ating kalagayan at magbigay ng bagong pag-asa sa bawat araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala tulad ng senturyon na nananalig sa iyong kapangyarihan. Kinikilala namin na hindi kami karapat-dapat o Diyos. Ngunit naniniwala kami na isang salita mo lamang ay sapat na upang pagalingin ang aming mga sugat, pisikal man, emosyonal man, o espiritual. Panginoon Hesus Kristo, turuan mo kami magkaroon ng matibay na pananampalataya. Ang pananampalatayang hindi nagdududa kahit hindi nakikita. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong salita at sa iyong kalooban sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga alalahanin, mga mahal sa buhay na may karamdaman, at ang aming mga pinagdaraanan. Palakasin mo ang aming loob at punuin mo kami ng pag-asa na ikaw ay laging kumikilos para sa aming kabutihan. Naway maging tulad kami ng senturyon, mapagpakumbaba, may tiwala at handang sumunod sa iyo. Sa bawat araw, ituro mo sa amin na ikaw lamang ang aming sandigan at kaligtasan. Ito ang aming panalangin na may pananampalataya at pag-asa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.